Sa paglalayag kahapon, April 6 ng BRP Cabra sa West Philippine Sea, humarang dito ang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number na 3302. Pero hindi tumigil ang barko ng Chinese Coast Guard at lumapit pa ito sa BRP Cabra. Agad namang umiwas ang BRP Cabra at naiwasan ang banggaan. Pagkatapos nito, nagpalitan ng radio challenge ang dalawa. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra, MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 91.98 nautical miles from Palawig Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Matapos ang insidenteng ito, naitaboy ng BRP Cabra ang barko ng China sa layong 92 hanggang 98 nautical miles mula sa Capones Island. Pero bago nito, nauna nang itinaboy ng BRP Cabra ang nasabing barko na naglalayag sa baybayin ng Zambales noong April 5. Ang mga insidenteng ito tinututukan ni Edwin. Siyempre, tayo'y mga Pilipino, siyempre nasasaktan din. Halimbawa, kung nandun ka, yung mga nagtatrabaho doon, siyempre, yung buwis buhay. Kaya naman sa serye ng mga pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas, mahalaga pa rin daw anya na mapanatili ang maigting na relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ano ang aasahan natin sa mga ibang bansa kundi sila lang? Pag sino ba ang tutulong sa atin kung wala yung mga binubuli tayo ng China? Kaya nagpapasalamat tayo dahil nandyan yung mga tropa ng mga Amerikano. Noong ika-28 ng Marso, muling pinagtibay ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ito'y sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Malacanang. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. Dito tiniyak ng Estados Unidos ang pangako nito sa Pilipinas pagdating sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Considering the threats from the Communist Chinese and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. We recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nations. Ito ang unang beses na mayroong bumisita na mataas na opisyal ng Estados Unidos sa bansa mula nang maupo si US President Donald Trump. Pinag-usapan din ang pagkakaroon ng military deterrence sa Indo-Pacific region na makatutulong sa kapayapaan sa rehiyon. Nakipag-usap din si Hegseth kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Dito pinag-usapan nila ang pagpapadala ng Estados Unidos ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMSIS sa Pilipinas na inaasang gagamitin sa nalalapit na balikatan exercise. Bukod dito, pinag-usapan din ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos pagdating sa kalakalan. Charles Nicolimon, RNG News.